So at ito na nga sa mga kababayang Pilipino po natin, nagpapasalamat po tayo sa walang sawang pagsuporta ninyo sa One Pacman Party List. Lagi ko naman po sinasabi sa lahat ng mga kababayang Pilipino natin na wag po sana nating kalimutan na suportahan ito pong One Pacman Party List. Lagi ko naman din po sinasabi na champion po sila pagdating sa pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin, at nakikita natin na in the future makakatulong po sila ni PBBM at ng gobyerno niya patungkol po sa pagbibigay ng tamang serbisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. And then lagi ko din naman po sinasabi sa inyo ang malimit ginagawa ng One Pacman Party List or nakagawian na nila na lagi po nilang ginagawang pagtulong sa mga kababayang Pilipino natin. Ang una nilang ginagawa, mga kababayan, kung titingnan ninyo, etong medical and hospital bills in more than 50 hospital. Ibig sabihin, mga kababayan, sinasagot po nila yung pangangailangang medical at yung mga gastusin sa ospital ng mga kababayan po nating individual. Nakapos, mga kababayan, pagdating po sa usapin ng pinansyal. Ano po, at hindi po nila kayang bayaran yung kanilang mga hospital bills. At dahil po dyan, tinutulungan po sila ng One Pacman Party List. Nagbibigay din po sila, mga kababayan, ng pre-medicine sa mga kababayang Pilipino po natin. Pre-lab procedure. Bukod sa pre-lab procedures, tinutulungan din nila yung mga kababayan po natin na may karamdaman po sa kanilang mga puso. Ibig sabihin, may sakit or may karamdaman sa kanilang mga puso. At dahil po dyan, nagiging beneficiary sila ng One Pacman Party List. Isa po sila sa tinututukan at tinutulungan ng One Pacman Party List. Hindi lang po dyan nagtatapos, mga kababayan, dahil nagbibigay din po ang One Pacman Party List ng free operation sa mga kababayan po nating may karamdaman na kailangan na pong operahan, at nagbibigay din po sila ng pre-dialysis sa mga kababayan Pilipino po natin na may karamdaman sa kidney na nangangailangan ng dialysis. Ano po, at higit po dyan, nagbibigay din sila, mga kababayan, ng scholars sa mga kababayang Pilipino po natin na kapuspalad na wala na pong kakayanan para makapag-aral pa o para gastusan yung kanilang pag-aaral. At dahil po dyan, pumapasok po ang One Pacman Party List para bigyan ng free scholars yung mga kabataan po natin na gustong makapagtapos. At hindi pa po dyan nagtatapos, dahil nga nagbibigay din po sila ng libreng trabaho sa mga kababayang Pilipino po natin. At higit po sa lahat, nagbibigay din po sila ng financial aid sa mga kababayang Pilipino po natin na talagang kapos yung or nagkukulang sa financial, mga kababayan. Ano po, at higit po sa lahat, alam naman po natin na sa sobrang galing po ng One Pacman Party List at sa sobrang galing na si Congressman Mike Romero, ay nakapag-author po siya ng 1,000 na mga batas or panukalang batas. At 102 po doon is laws enacted na, or ibig sabihin na isabatas na, mga kababayan. So kung titingnan nyo, mga kababayan, bukod po sa purpose, ay may nagawa din pong batas, etong One Pacman Party List, na makakatulong po sa mga kababayan po nating empleyado. Dahil kung titingnan nyo, etong Republic Act 11466 or etong Salary Standardization Act of 2019, ang batas na ito ay nagtitiyak ng patas at kompetitibong sahod ng mga empleyado ng gobyerno na may standardized na sumweldo at dagdag na benepisyo. Ang sakop po ng batas na ito, mga kababayan, ay karamihan sa mga empleyado ng gobyerno, hindi kasama ang military uniformadong personnel at ilang kongresista. Pondo galing sa international budget, corporate o local funds, insentibo, gantimpala para sa mahuhusay na empleyado, sahod, sumweldo, allowance at insentibo. Ibig sabihin, ito po ay nakatuon sa mga empleyado po ng gobyerno, mga kababayan, na naibibigay ng maayos yung kanilang sahod, naibibigay ng maayos yung kanilang insentibo, at nabibigyan po ng allowances or naibibigay ng maayos yung kanilang allowances. Ito pa, kung titingnan ninyo, sabi pa dito, bonus mid-year, year-end, may 5,000 cash gift, mga kababayan, sa mga empleyado ng ating gobyerno. At yan po ay dahil dito sa batas na ginawa ng One Pacman Party List, mga kababayan, itong Republic Act 11466 or itong Salary Standardization Act of 2019, mga kababayan, na alam naman po natin na makakatulong po ng malaki yan sa mga empleyado ng ating gobyerno. At ito rin, mga kababayan, yung isang patunay na talagang
epektibo na sa mahabang panahon at subok na ito pong One Pacman Party List. At bukod sa tinutulungan nila, yung mga kababayan Pilipino po natin, lagi ko naman po sinasabi, champion din po sila pagdating sa pag-alalay sa mga Pilipinong atleta na gustong maging atleta in the future, mga kababayan. Dahil nga ang pananaw ng One Pacman Party List, ang tagumpay ng mamamayang Pilipinong atleta ay tagumpay din ng bansang Pilipinas. So sana suportahan po natin, mga kababayan, sa darating na Mayo 12, ito pong One Pacman Party List. Gaya nga po ng sinasabi ko sa inyo, sila yung nakikita natin na makakatuwang ng gobyerno ni PBBM para tulungan ang mga kababayan Pilipino po natin in the future. Number 22 po sa balota, kaya sana suportahan po natin itong One Pacman Party List. Maraming salamat po, mga kababayan. Ano po, thank you po sa inyong lahat.